Bakit muling pinag-uusapan ang burn rate ni Shiba Inu ngayon? Kung ikaw ay matagal nang sumusubaybay kay Shiba Inu, alam mo na ang burn rate ay isa po sa pinakabinabantayang metric ng community. Ngayon ay muli pong umingay ang usapan matapos pong tumaas ang burn rate ni SHIB ng halos 170% sa loob lamang ng 24 hours. Sa unang tingin parang malaking balita ito dahil ang burn ay direktang konektado sa supply reduction. Ngunit kapag sinuri po natin ng mas malalim, makikita natin na hindi lahat ng surge ay may tunay na bigat. Ang balitang ito ay mahalaga para sa mga traders, investors, holders, or hodlers dahil tayo mismo ang direktang apektado dito. Kaya ang tanong ngayon ay simple ngunit kritikal. Sapat ba ang galaw na ito para magkaroon ng market impact? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. At ayan, ano nga ba ang nangyari sa burn activity ni SHIB sa nakalipas na 24 hours? Ayan, sa loob po ng isang araw ay tumaas po ang burn rate ni SHIB ng 169%. Isang numerong madaling magpataas ng excitement. Ngunit ang aktual na bilang ng token na na-burn ay nasa 187,420 SHIB lamang. Kung ikinumpara po ito sa mga dating burn events na umaabot po sa milyong-milyon, malinaw na maliit po ang epekto nito. Dito madalas nalilito ang market dahil ang percentage increase ay mukhang malaki, ngunit ang base number pala ay sobrang baba. Para po sa isang token na may napakalaking supply tulad ni SHIB, mahalagang tingnan po natin ang absolute value at hindi lang ang headline figure. Sa puntong ito, masasabi nating symbolic ang burn kaysa sa transformational. Ngayon ay bakit po ba sinasabing volatile at hindi po consistent ang burn trend ni Shiba Inu? Ayon po sa data mula sa SHIBurn, isang araw bago po ang surge ay nasa 69,420 SHIB lamang ang nasunog or na-burn. Ito ay kumakatawan po sa 95.27% na pagbaba kumpara sa mga naunang aktibong araw. Ipinapakita po nito na ang burn activity ni SHIB ay pabago-bago at wala pong malinaw na momentum. May mga araw na mataas po ang percentage surge, ngunit kulang sa volume. May mga linggo naman na mas marami po ang naalis, ngunit hindi po napapansin ng market. Para po sa mga long-term investors, ang ganitong klaseng volatility ay senyales na wala pang solid at sustainable burn mechanism. Hanggat hindi po ito naaayos, mananatiling limitado ang epekto sa presyo. Ngayon ay may isa-isay pa ba ang maliliit na burn kung sobrang laki ng supply ni SHIB? Sa ngayon, ang circulating supply ni Shiba Inu ay nasa humigit kumulang 589.25 trillion tokens. Sa loob po ng 7 araw, mahigit 63.6 million SHIB ang nasunog na may 17.71% weekly increase. Sa papel, mukhang may progress, ngunit sa aktual na supply, halos hindi po ito ramdam. Para itong pagtanggal ng isang baso ng tubig sa isang karagatan. Gayunpaman, bilang isang enthusiast, hindi ko ito agad binabaliwala. Ang burn ay parang disiplina. Mabagal, ngunit basta ang importante ay tuloy-tuloy. Ang problema ay hindi po sapat ang kasalukuyang pace para makabuo ng immediate scarcity narrative. Kaya karamihan po sa market ay nananatiling neutral. Paano naman po nag-react ang presyo ni SHIB sa kabila ng burn rate surge? Ayan, sa kabila po ng balita, ang presyo po ni SHIB ay tumaas lamang ng humigit kumulang 2.51% nitong nakalipas na 24 hours. Ang kasalukuyang presyo po ay nasa paligid
ng presyong 5 digits, 84.47. Nitong nakalipas po na December 9, umabot pa ito sa 50 digits 9 pero muling siya ay napaatras. Ipinapakita po nito na ang burn surge ay hindi sapat para mag-trigger ng sustained or tuloy-tuloy na rally. Ang market po ay tila naghihintay ng mas konkretong catalyst. Para po sa atin bilang mga traders, ito po ay short-term noise lamang. Para po sa mga holders, malinaw na hindi pa ito ang turning point. Ang presyo po ay patuloy na sumusunod sa broader market sentiment kaysa sa burn metrics lamang. Ano naman po ang pananaw ng SHIB community sa kasalukuyang burn strategy? Ayan, ang SHIB community ay kilala po sa pagiging aktibo at saka vocal. Marami po ang umaasang ang burn or pagsusunog ang siyang magiging susi sa long-term value. Ngunit sa kasalukuyan, ramdam po ang pagkaingat ng sentiment. Ang ilan po ay optimistic at naniniwala na kahit maliit po ang burn ngayon, ito ay foundation para sa hinaharap. Ang iba naman ay frustrated dahil paulit-ulit po ang surge pero kulang sa tunay na epekto. Para po sa mga investors, mahalagang maunawaan po natin na ang burn ay hindi po ito magic switch. Isa lamang po itong bahagi ng mas malaking ecosystem. Kung wala pong kasabay na utility, adoption at saka demand growth, mananatiling limitado ang magiging resulta at kahit gaano po kataas na burn rate. Ano po ba ang mas mahalagang bantayan natin bukod po sa burn rate ni SHIB? Yan, bilang isang crypto enthusiast, masasabi ko na mas mahalagang bantayan po natin ang real demand drivers. Kasama po rito ang ecosystem development, use cases, at saka actual network activity. Ang burn ay supportive metric lamang. Kung tumaas po ang burn pero walang bagong demand, hindi po gagalaw ng malaki ang presyo. Dapat din nating tingnan bilang mga holders ang liquidity at saka overall market cycle. Kapag bullish po ang market, mas madaling magkaroon ng epekto ang burn narrative. Ngunit kapag sideways o bearish, kahit agresibong burn ay madalas hindi po pinapansin. Kaya ang tamang approach ay holistic analysis at hindi po pag-asa sa iisang metric. Ito po ang madalas na pagkakamali ng maraming mga retail investors. At bilang panghuli ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Sa aking opinyon, ang kasalukuyang burn surge ni SHIB ay hindi pa game changer. Ito po ay isang positibong signal, ngunit kulang sa lakas para baguhin ang market structure. Yan, sa ngayon. Kung ikaw po ay trader, huwag kang umasa sa burn bilang instant pump trigger. Kung ikaw po ay holder o hodler, mas mahalaga ang long-term development kaysa sa daily burn stats. Ang burn o pagsusunog ay dapat pong tingnan natin bilang marathon at hindi po sprint. Hanggat hindi po lumalaki ang actual token removal at kasabay po ang demand, mananatiling gradual ang epekto nito. Ang susunod na mga buwan ang siyang magsasabi kung magbabago po ang diskarte ni SHIB o uulit lang ang parehong pattern. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.